Hello there and welcome back po dito sa ating channel, Our Joyful Journey Canada. So, noong mga nakaraan nga po ay napag-usapan natin yung tungkol sa proof of fund po no, na hinihingi ng IRCC doon sa mga aplikante coming from outside Canada. No? So, again, ito po ay bago ito kasi usually po dito sa amin dahil nga hindi naman kami PR on arrival ay hindi nangangailangan ng proof of fund. So, dahil ito PR on arrival nga siya, so parang kapareho siya ng mga express entry na kailangan ng proof of fund para mapakita mo na kayang-kaya mo mag-settle dito sa Canada. Financially capable ka dito sa pagsisimula sa bagong buhay dito sa Canada. And of course, ito ay parang, syempre, hindi siya ganun ka Pinoy friendly kasi nga, ang laki. Kung ang laki talaga ng hinihinging fund, kung ikukumpara mo, of course, sa pera natin. Usually, yung mga ganyan po, kung may pera kang ganyan kalaki, ay hindi mo na kakailanganin na mga ibang bansa pa, kasi, syempre, ibig sabihin lang na marami kang pagkukuhanan sa Pilipinas. So, yung iba yan, madali silang makakaipon, like for example, yung mga tawag dito, nagtatrabaho sa Hong Kong, sa UAE, mga ganyan, sa mga ibang bansa. Pero, pag sa Pilipinas, kung titingnan mo ang hirap talaga makaiponin yun within like 2 years, sabihin na natin, and like for example, kahit ikaw ay teacher, ay mahirapan ka talaga na mag-ipon yan. Kahit lahat ng sweldo mo ay dalin mo doon sa proof of fund na yan, medyo alanganin, Pero lalo na kung madami kayo kasi nga, ayan, napakaraming, the more na mas marami kang mga anak, mga dependents, regardless kung sila ipupunta dito or sasama dito at hindi, kailangan mo yan i-consider at kasama sila doon sa bilang. At ito po yung kailangan ay mag-alat ka din ng pera doon sa kanila. So, ayan, basahin natin yung mga ilan sa na-stress nga na mga kababayan natin. Ayan, ito si Mami Ovi, sabi niya, ang hirap. Sana 2 years from now mag-change. Ayan. So, shout out Mami Ovi and thank you for watching. And, oo, tama ka, sana magbago ito. Kasi, yun nga, medyo mabigat sa bulsa. Ayan. And then si Mary Oni 04. Ayan. Shout out sa'yo, Mami Mary Oni. Sabi niya, yay, grabe naman, may proof of fund. Paano naman yung nagsisikap maging caregiver dahil need nga makaipon kaya nagbalak mga ibang bansa. Yun. So, tama naman po yan. So, kadalasan sa atin, syempre kaya gusto natin pumunta sa ibang bansa is because naghahanap tayo ng mas magandang chance para sa future ng ating family, Ayan, sabi ko nga, hindi basta-bastang pera yung kailangan mong i-provide. Anyway, hindi naman po ito perang kukolektahin at hindi na maisosoli sa inyo. Iba po yung processing fee. Parang yung processing fee yata is 1,500 if I'm not mistaken. Pero, ito po ay fund na sa inyo po talaga, na kailangan mapakita mo na may access ka dito sa fund na ito. Ayan. So, hindi po ito kukuhanin ng IRCC. Titingnan niya lang kung talagang may sapat kang kakayahan to start your life here. Ayan. Ito pa, yan, shout out kay This is our JD. Yan, thanks again for another informative video, sabi niya. Thank you din, this is our JD for watching. And kay Cespi Andres, good morning ma'am. Yan, saan niyo po nakita yung explanation about sa settlement funds? Tapos nag-reply ako sa kanya, sinabi ko sa kanya na tuon nga sa site na yon. Yan, so ngayon, meron na po ulit tayong bagong update at ito po ay na-publish na rin po ito doon sa Canada Gazette. Ayan. Yan, so inopen ko po ito sa Facebook pero ito naman po ay nakadirekta doon sa Government of Canada site. So, and Canada Gazette Part 1, Volume 159, Number 12, Government Notices. So, dated po ito ng March 22, 2025. Ayan, so ito po ay pwede nyo na pong basahin yan kasi yan mga overview at mga scope.
Ayan. So, dito na po tayo sa number of applications that may be submitted in a year, that may be processed in a year. So, ito po yung dami, no? Each year po ito. So, for home care worker, immigration, child care class, ito po yung sa amin mga nani for the year beginning on March 31 to 2025 and ending on March 30, 2026. So, this year po at next year, ayan, makikita natin yung number 1, number daw ng application may be processed is 2,610. Ayan, sa stream A ay tatanggap po sila ng electronic applications na 2,350 at sa alternate means naman na 260. So, pag in-add up po natin yan, that's 2,610. So, hindi po ito magkakahiwala ha. Yung 2,610, yun na po yung total niya. Ayan, pinaghiwalay lang po yung electronic tsaka yung alternate means. The number of applications under stream B may be submitted is 0. So, yan, malinaw po yan na hindi pa bukas etong taon na to hanggang March next year ang stream B. Yan po ano. And then for the year, okay. Tapos, ano pa yan, for the year beginning on March 31, 2026, that's next year, and ending on March 30, 2027. O, basahin po natin kung ilan din, no? So, the number of application may be processed is 2,750. Ayan. And then, number of electronic application is 2,475. Tapos, yung kapupunan naman ay 275 o yung maisasubmit during using alternate means. Pag pinag-add up po natin, 2,475 and 275, that's 2,750. Okay po. And then, number 4. Number of application under stream B may be submitted is 0. So, ayun, 0 pa rin po ano. So, 2 taon po yan, 2026. At 2025, hanggang 2027 ay wala pa po. O, ito naman po tayo sa for the beginning on March 31, 2027 and ending on March 30, 2028. Tapos 2028 to 2029 and then 2029 to 2030. Tingnan po natin. Each year po ito ano. So 3 taon po ito from 2027 to 2030. Each year daw po 2,750 ang bibigyan ng pagkakataon na makapag-apply. So sa stream A na electronic means that's 1,235. So, mas bumaba po, ano. And then, alternate means is 140. And then, ito na po, meron na. The number of application under stream B o yung mga outside Canada may be submitted using electronic means online each year is 1,235. Yan, so online po ito. And 140 naman po doon sa alternate means. Ayan po, ano. So, pag pinag-add up po natin yan, that's 2,750. No, so magkasama po combined yung stream A at stream B. So, hindi po dahil sa nag-open na yung stream B ay magko-close yung stream A. So, pareho po silang nakabukas, no? Yan. And then, again, 3 taon po yan, no, na magra-run ito, natatanggap sila ng 1,235 at 140, no, na mga aplikante sa stream B. Ayan po ang kabuuan ng kanyang ano. Doon naman sa HSW, no, home support worker class or ayan, home support class naman ay ganun din, pareho din po ano, I think ng ano yan, ng bilang. So, ayan nga po yung nilalaman noong announcement. Alam kong medyo yung mga excited lalo, ano, medyo na-stress, naka-heartbroken sa balita na yan. Pero doon naman sa mga iba na talagang kailangan pa rin na mag-ipon, ay magandang time po ito para makahanap kayo ng mga resources at yun, makapag-ipon para po dito sa proof of fund na hinihingi. Ayan, so
Actually, okay naman po ito, in my opinion ano, lalo't inuna nila yung mga nandito talaga kasi, sabi nga napakadaming walang trabaho dito ngayon and binibigyan lang din talaga nila ng opportunity yung mga nandito na baka sakali na puwede pala silang mag-apply dito. So, like for example, halimbawa ako na lang ano, sa ngayon wala pa akong experience. For example lang, so, mafi-fill na yung mga slots nitong taon na 'to. So, probably ako next year na ako mag-a-apply. So, puwede akong mag-aral, 'di ba, dito. Tapos mag-aaral ako ng, like for example sa home care, ganyan. So, puwedeng-puwede or healthcare. So, pasok pa rin yung ano ko, yung criteria ko para makapasok next year. So, marami pong mga ganyan. Like for example, yung mga asawa ng open work permit, ng work permit holder na nandito. Tapos, maaring nawalan sila ng status or nawalan sila ng, or wala silang trabaho at gusto nila makapag-work. So, pwede nilang gawing path yan, no? Medyo mag-aantay lang din talaga sila. Ngayon, yung iba naman po na nandyan sa atin na gustong-gusto na ready na sila, ano, like nag-IELTS na, yun ang mahirap no? Nag-IELTS na kayo, ano pa yung mga dapat gawin, yun, tapos kasi yung training 2 years yun dapat within 2 years yung ano mo, very recent lang dapat. So, may expirean ka ng mga papeles. Yun lang ang mahirap. So, siguro, ewan natin, no, baka i-consider pagdating nung time na yon na ano, na i-open na nila. Ayan, talagang mag-aantay-antay po muna. Pero ito naman nga, sabi nga natin ay, ang mga policy naman po dito ay pabago-bago siya. So, pwedeng magdasal po tayo na matapos na nila yung mga backlogs. Pag natapos yan, within a year siguro, I hope matapos din within a year kasi ang dami ding nag-aantay ng results ng kanilang application at ng PR approval. Ayan. So, kapag natapos yun ng mas maaga, I think mas maagang bubuksan at nakita nila na parang hindi na masyadong maraming nag-a-apply from inside Canada. So, siguro pag nakita nila na hindi ganun kadami yung nakaka-comply ng mga requirements or whatsoever, baka mas maaga nilang buksan yung B na coming from outside Canada. Pag-pray po natin na mas maging mabilis yung pagpaproseso ng lahat para mas mapabilis din po kayo. Baka 1 taon lang makapag-open na, di ba? So, ayan, at least mahaba-habang panahon para sa inyo. Sabi ko nga na maghanap ng para sa fund, no? Tsaka mapaghandaan yung mga papeles, tsaka kung wala pa kayong job offer, makapaghanap kayo, or kung wala naman kayong mga experience, enough time yun para magkaroon kayo ng experience. 6 months lang naman po ang hinahanap, no? So, ang experience po na kailangan talaga ay full-time, no? So, 30 hours yata yan, 1 linggo. Tas full-time siya na ginagawa mo within 6 months. Ayun, so, I hope everybody's doing great and God bless us always. Pray lang po tayo para sa mas magandang turnout ng mga sitwasyon. Yan. Thank you again for watching. Bye.